Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga kapatid? Isa pong masaya at masiglang pagbati sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay kasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Maraming salamat kapatid na Michael. Mga kapatid, mga kaibigan, muli po, kumusta po kayo? Sana po abutan kayo ng programang ito na nasa mabuting kalagayan, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Dahil sa itong ating programa ay nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig, binabati natin ang mga kapatid diyan po sa Africa, sa Australia, sa Canada, at maging diyan sa California. We hope that you are in good condition together with your family. Mga kapatid at mga kaibigan, ang aming ipaglilingkod po sa inyo ay ang isa pa sa mga talatang ginagamit ng Iglesia Katolika na nagtuturo na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanilang pinagbabatayan pa ay ang nakasulat po sa Juan 1:18 ng Contemporary English Version. At patutunayan po namin sa inyo sa pagkakataong ito na hindi lamang po ang pagkakasalin ng Juan 1:18 ang mali, kundi magi ang kanilang pagkaunawa sa nasabing talata. Kapatid na Bobby, anong katunayan at paano ginagamit ng mga Catholic defenders itong Juan 1:18? Mabuti po ay pakinggan natin sila, si Attorney Mars at si Mr. Abe. Ngayon po, Brother Mars, hawak ko po dito ang Contemporary English Version of the Bible. Ito po ay ating babasahin, John chapter 1 verse 18 ng Contemporary English Version. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Ayan po, truly God ang ating Panginoong Jesucristo ayon po mismo sa Biblia, ang Contemporary English Version. Ang binasa rito ng Catholic defender ay ang Juan 1:18 ng Contemporary English Version. At pagkabasa, ang konklusyon po nila, Truly God ang ating Panginoong Jesucristo ayon po mismo sa Biblia, ang Contemporary English Version. kaya anong reaksyon natin dito, kapatid na Bobby? Kapatid na Michael, kung lalawakan lang sana nila ang pagsusuri sa talatang yan, malalaman po nila na sa talatang yan ay meron pong dalawang magkaibang pagkakasalin sa Biblyang Ingles. Halimbawa po, ito po ang iba't ibang pagkakasalin na ang banggit patungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay the only begotten Son or the only Son at hindi po the only God. Halimbawa po, Revised Version, American Standard Version, Berkeley, Young's Literal Translation, New King James Version, Confraternity Version, King James Version, at ang natipon natin dito, kapatid na Michael, ay 20. At marami yan, gaya na nakikita po niyo sa inyong TV screen, tuloy-tuloy, yung mga salin na yan na pinakikita namin sa inyo para makita ninyo na ang banggit po dyan ay hindi begotten God, kundi begotten Son. Pero, aling sali naman, kapatid na Bobby, na ang banggit ay begotten God na tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Halimbawa, itong 20th century New Testament, God, the only Son, New International Version, God, the only Son, New American Standard Version, Amplified Bible, Emphasized Bible, at iba pa. Makikita ninyo sa screen, mga mahal na taga-subaybay. Ngayon, baka isipin ng ating mga sumusubaybay ganito, bakit may magkaibang salin ang Juan 1:18? May salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon Jesucristo ay begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Sapagkat batay na rin sa mga nagsipagsuri sa talatang yan, hindi po nagkakaisa ang matatandang kopya ng Greek manuscript sa talatang ito. Ganito pong mababasa natin sa The Anchor Bible, The Gospel According to John, by Raymond E. Brown, page 17, sa wikang Pilipino na po. Ang mga patotoo mula sa matatandang sipi, textual witnesses,
ay hindi nagkakaisa sa pagkakasulat. Una, o monogenes Theos, God the only Son. Ito ay sinusuportahan ng mga ebidensya mula sa pinakamahusay na manuskritong Griego, kasama na ang Badmer Papyri ng Syriac, ni Irenaeus, Clement ng Alexandria at ni Origen. Letter B, monogenes Huios, literal na nangangahulugang the Son, the only one. Ang pagsasama o combination nito ay lumilitaw sa 3 sa 4 na paggamit ng monogenes sa mga sulat ni Juan, Johannine writings. Juan 3:16, Juan 3:18 at unang Juan 4:9. At ang paglitaw nito rito ay maaaring bunga ng pagkahilig ng mga eskriba na sumang-ayon sa scribal tendency to conform. And ayon po sa mga nagsuri sa Juan 1:18, hindi po nagkakaisa ang mga matatandang sipi o kopya sa talatang ito. Nagbigay siya, si Raymond Brown, ng posibilidad na hindi pagkakaisa ng matatandang kopya. Ang isa po ay monogenes Theos, God the only Son. Ang iba namang Greek manuscripts ang nakasulat ay monogenes Huios. Hindi dapat ipagtaka na sa mga Bible translations ngayon, lalo na sa Ingles, ay magkakaiba rin po ang pagkakasalin sapagkat may iba't iba pong pagkakakopya sa mga Greek manuscripts dyan po sa talatang Juan 1:18, kapatid na Pero Michael. ito ang tanong at mahalagang masagot natin. Tama po bang sabihin ng iba na ang tamang bersyon ng Juan 1:18 ay ang nagsasabing only begotten God o bugtong na Diyos sapagkat ito raw ang nasa orihinal na Bibliang Griego? Reaksyon natin doon. Yan ay maling-mali, kapatid na Michael, sapagkat wala na pong original, wala na pong makakakita nun. Yung tinatawag po na autograph. Ang pinakakumpletong manuskrito na may petsang ika-4 na siglo ayon sa Handbook to the History of Christianity, edited by Tim Dolly, page 89, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang pinakalumang kumpletong manuskrito ng Bagong Tipan na nananatili pa ay ang Codex Sinaiticus na may petsang ika-4 na siglo. Ang codex ay pangalan ng isang uri ng aklat noong una na yari sa mga dahon ng materyales na pinagsusulatan na tinahing magkakasama. Ang Codex Vaticanus ay may kulang na mga pahina sa dulo ng Bagong Tipan ay may gayon ding petsa. Kaya ang pinakalumang Greek manuscript po na halos kumpleto ay ang tinatawag na Codex Sinaiticus at saka yung Codex Vaticanus na ang petsa niyan, kapatid na Michael, ay ika-4 na siglo na. So makatuwid yan ay kopya ng mga Greek manuscripts. Sapagkat yung original manuscript ay natapos, yung buong manuskrito ay 1st century o saklaw ng unang 100 taon. Eh kung ibalik sa atin nila, ang tanong na ganito, kapatid na Bobby, ano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, tayo, na tamang bersyon o wastong bersyon ng Juan 1:18? Ang kopya na nakasulat sa Juan 1:18 na tumutukoy kay Kristo na siya ay the only begotten Son. Hindi only begotten God. Opo. Naalala ko yung isang mga ngaral na may begotten God. Iwanahon natin yan. Kaya balikan natin yung argumento kanina na ang sabi po ng iba, ang tumpak na salin daw ay nagsasaad ng bugtong na Diyos sapagkat mababasa rin sa matatandang manuskritong Griego na ang nakasulat ay monogenes Theos o sa Ingles ay only begotten God. Kaya hindi natin maiiwasang sagutin sa pamamagitan ng Biblia, kapatid na Bobby, paano natin malalaman kung alin ang tamang konteksto ng talata ng Biblia? Ang proseso po na itinuturo ng Biblia ay dapat iwinawangis ang mga nakasulat sa isang talata sa iba pang nakasulat sa Biblia. Pag sinabing iwinawangis, yun ba magkakontra? O sabi nating magkatulad lang sila? Magkatulad, kapatid na Michael, sapagkat kung magkakontra,
Ibig sabihin, yung talatang yon hindi tama ang pagkakasalin at ang pagkakakopya kapag ang talatang yan ay meron pong mga kasalungat na iba pang mga nakasulat sa Biblia. Mabuti basahin po muna natin yung patakaran na itinuro ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 2:13. Ganito po ang pahayag. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya, ang paraan ay iwinawangis. Gaano man karami ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia, natitiyak po natin na walang salungatan ang mga ito, kapatid na Kung Michael. itanong nila, bakit magkawangis, walang salungatan, walang kontrahan, yung katotohanan nakapaloob sa Biblia? Sapagkat ang banal na kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating mababasa sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matwid na pamumuhay. Pinatutunayan po dito na kinasihan ng Panginoong Diyos ang mga inutusan niyang sumulat at ang kanilang ginawang pagsulat. Tandaan natin, iba po yung sumulat, kapatid na Michael, yung mismong inutusan ng Panginoong Diyos, sa panig nila ay walang problema sapagkat sila ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Teka muna, pagka sinabing kinasihan, anong katumbas nun sa ibang salita? Baka hindi naunawaan ng ibang mga televiewers natin. Aba, sa kanilang pagsulat, kapatid na Michael, ay pinapatnubayan, ginagabayan, binabantayan ng ating Panginoong Kaya Diyos. wasto bang kopya ang Juan 1:18 na ang banggit ay the only begotten God? Wasto bang kopya yon? Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong Grego, kapatid na Michael. Greek Bible yan. The Interlinear Greek English New Testament. Sa Juan 1:18, ganito ang ating mababasa. Theon odes iuraken pupote monogenes wios oon iston kolpon to patros ekenos exige sato. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya ang nakasulat dito, kapatid na Michael, ay monogenes wios. Ano sa Tagalog yon? Ang bugtong na anak, hindi bugtong na Diyos, kapatid na Michael. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos. At hindi po bugtong na Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo, batay din po sa Biblia, ay siya po ang magpapakilala kung sino ang Diyos. Ang binasa natin ay Juan 1:18, sulat ni Apostol Juan. Diyan din sa Juan, nasulat din ni Apostol Juan. Sino ang Diyos na tunay na ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo? Katunayan, magkawangis, walang salungatan yung katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay sinulat din ni Apostol Juan. Si Apostol Juan din ang sumulat ng pahayag sa Juan 1:18. Kung paniniwala ang tama ang sinasabi ng iba na ang Panginoong Hesukristo raw ang bugtong na Diyos, batay dyan sa Juan 1:18. Sasalungat po ito sa pahayag mismo ni Kristo na ang Ama
ang iisang Diyos na tunay na nakasulat sa Juan 17:1 at 3 na sinulat din Apostol Juan. Si Apostol Juan, kapatid na Bobby, hindi sa katulad ni Mr. Soriano na kanyang kinukontra o sinasalungat ang kanyang sariling pahayag. Si Apostol Juan, kapatid na Bobby, gaya ng alam natin, matinong mangangaral. Yun naman. Pinagpapaon natin, wala tayong sinasabing hindi matino si Mr. Eliseo Soriano. Wala ho no? Kaya nga, eto tanong, mga kapatid at mga kaibigan. Pagka po ipinagpilitan ng iba na yung 1:18, ang tamang salin daw ay begotten God, o kaya only God, o kaya bugtong na Diyos na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Anong sasalungatin noon na pahayag din ni Apostol Juan? Ang isa pang nakasulat dito sa Juan 3:18 na isinulat din ni Apostol Juan, kapatid na Michael, ganito po ang ating mababasa. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Malinaw po Ang nakasulat, ang Panginoong Jesucristo ay bugtong na anak ng Diyos. Kawangis po ito doon sa Juan 1:18 na siya ay bugtong na anak ng Diyos. Kaya kung ipagpipilitan na sa Juan 1:18 itinuturo na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, bugtong na Diyos, salungat na yan sa itinuro din ng Panginoong Jesucristong isinulat ni Apostol Juan sa Juan 3:18. Kanina ay binasa natin yung Juan 1:18 sa Greek Bible, kapatid na Bobby. Pag binasa natin sa Greek Bible yung Juan 3:18, ano ang banggit doon na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo? Dito rin po sa Interlinear Greek-English New Testament, sa Juan 3:18, ganito po ang pagkakasulat sa Greek. Opistion es akton on kreniti, o de me pistion ide, kekrite, o time pepistioken esto onoma to monogenos wio to teo. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya ang nakasulat tu monogenos wio tu teo, bugtong na anak ng Diyos. Kaya kung ipagpipilitan ng iba, kapatid na Bobby, na ang tamang salin ng Juan 1:18, yung nagsasabing si Kristo raw ay monogenes theos o God the only Son o kaya begotten God. Anong talata pa sa Biblia ang malalabag na katotohanan ng ipinahayag tungkol sa ating Panginoon Diyos? Ang isa po rito ay ang nakasulat sa Bilang 23:19. Pakinggan po ninyo ang nakasulat. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Malinaw po Ang Diyos po ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi po anak ng tao. Kaya hindi siya ipinanganganak. Hindi siya bigaten, kapatid na Michael, kundi unbigaten. Samantalang sa Biblia, ipinakilala na ang Panginoong Jesucristo ay bugtong na anak, begotten Son. Kaya pagka ipinagpilitan ni na Attorney Mars at saka ni Mr. Abe na ang Panginoon Diyos ay begotten o kaya ipinanganak, merong pasimula. Anong talata pa sa Biblia ang malalabag noon? Ito pa, ang nakasulat po sa Awit 92. Ganito ang paliwanag at subaybayan yung mabuti. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Kaya ang tunay na Diyos, wala pong pasimula. Hindi po ipinanganganak, kapatid na Michael. Ngayon, ayon sa ibang mga Bible scholars, kapatid na Bobby, at ito'y alam ng mga nagsipagsuri, at marahil po ay ito rin ang itinatanong ninyo na bakit nagkaroon ng kopyang ang nakasulat sa Juan 1:18 ay isinaling Diyos na bugtong na anak sa halip na bugtong na anak. Binaliktad yung kapatid na Bobby Ito po,
pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa Orthodox Corruption of Scriptures, The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament by Bart Ehrman. Dito po sa page 78, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang mas nakararaming sa mga manuskrito ay tumpak sa ginawang pagtatapos sa prologo ng Juan sa pamamagitan ng mga salitang walang sino man na nakakita sa Diyos kailanman. Subalit, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, iyon ang nagpakilala sa Kanya. Ang naiibang reading sa tradisyong Alejandrino na ang ipinalit sa anak ay Diyos ay kumakatawan na sa orthodox corruption ng teksto na dooy tinitindigan ang ganap na pagiging Diyos ni Kristo. Malinaw po na nakasulat dito, batay sa mga nagsipagsuri, batay po sa mga Bible scholars, yung variant o ibang pagkakakopya, ibang reading sa Juan 1:18 na sa halip na Son ang nakalagay o Weos ay naging God o Theos. Yan anya ay isang corruption. Orthodox corruption of the Scripture. Talagang sinadya ang pagbabago upang magkaroon sila ng batayan doon sa kanilang tinitindigan na pagiging ganap na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko tuloy, kapatid na Bobby, itong si Mr. Eliseo Soriano. Nung may nagtanong sa kanya kung sino tunay na Diyos, tapos si Kristo ipinakilalang anak ng Diyos, paano ito ipinaliwanag ni Mr. Eliseo Soriano? Mabuti, pakinggan natin siya. Father is a true God, the Son must also be a true God. The parent is a true Carabao, the offspring must be true Carabao also. Di ba naman ang not yung law of nature? Di, parang nilitaw po dalawa yung tunay na Diyos. Ay ano kung magkatatlo, ano ba problema mo rin kapatid? Naawa ako doon sa nagtatanong kay Mr. Soriano, kapatid na Bobby, sapagkat para sa kanya, di lumilitaw po, dalawa na ang tunay na Diyos. Ang reaksyon ni Soriano, ano bang problema kung magkadalawa o magkatatlo? Para sa kanya, hindi problema na higit sa isa ang tunay na Diyos. Anong katunayang maling-mali yung pahayag ni Mr. Soriano? Maling-mali yan, kapatid na Michael, sapagkat kapag ka ang paniniwala o pananampalataya ay labag sa Biblia, hidwang pananampalataya yon. Halimbawa, ang pananampalataya, higit sa isa ang tunay na Diyos, hidwang pananampalataya, gaano kasama yon? Hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos, batay po sa Galacia 5:19 hanggang 21. Kaya tayo po ay naninindigan na ang tunay na Diyos ay kaisa-isa, walang iba kundi ang Ama. Teka muna, kapatid na Bobby, siguro ay talakayin natin sa pagkakataong ito kung ano ang katumbas ng terminong bugtong na anak ng Diyos. Kasi ang Panginoon Kristo, ayon sa mga apostol, bugtong na anak ng Diyos. Ano yung bugtong? Ang bugtong doon, kapatid na Michael, ay hindi tumutukoy sa likas na kalagayan, kundi doon po sa mga katangian na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo na hindi niya ipinagkaloob sa iba pang kinikilala niyang mga anak niya. Kaya bugtong sapagkat kaisa-isa o katangi-tangi. Ano ba yung bukod, tangi na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Kristo? Halimbawa, siya po ay ginawang Panginoon. Batay sa Gawa 2:36. Siya naman ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5:31. Ginawa po siyang tagapamagitan. Unang Timoteo 2:5. At siya ay dapat na sambahin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Pilipos 2:9 hanggang 11. Lahat ng yan ay mga katangiang sa Panginoong Jesucristo lang ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya lang ang anak ng ating Panginoong Diyos na taglay ang ganitong mga katangian. Kaya siya ay bugtong na anak ng Diyos, kapatid. Pero sa kabila ng napakaraming katangiang taglay ng Panginoon Kristo na sa Kanya lang ipinagkaloob ng Panginoon Diyos, ano ang nananatili niyang likas na kalagayan? Batay po sa Biblia, siya'y tao sa likas na kalagayan. Dito po sa Marcos 15:37 at 39. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paanong namatay si Jesus
Kaya sinabi, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Kaya ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y anak ng Diyos, tao pa rin ang kanyang likas na kalagayan. Kaya balikan natin yung sulat ni Apostol Juan bilang pagwawakas sa ating programa ngayon, kapatid na Bobby. Gaano kahalaga pagka kinilala natin o ng sino man na ang ating Panginoong Sukristo ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak, ayon sa Biblia. Pakinggan po ninyong nakasulat dito po sa unang Juan 4:15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Napakahalaga doon. Ang kumikilalang ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanila o sila po ang kinikilalang sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay naninindigan sa lahat po ng pagkakataon at ginagamit po namin ang palatuntunang ito na makarating sa inyo. Kilalanin natin ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos. Kilalanin din natin ang Panginoon Sukristo, hindi karagdagang Diyos, kundi bugtong na anak ng Diyos na pinuno ng mga karangal at katangian na pawang kaloob sa Kanya ng ating Panginoon Diyos upang tayo makarating sa tamang pagkakilala, sa tamang paglilingkod, higit sa lahat ay sa katiyakan po ng pagmamana ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Hangad po namin na pinakinabangan ninyo ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo.